Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryosong gabi na babago sa buhay ng magtiyuhin. Isang sikreto mula sa kalawakan na biglang lalanding sa tapat mismo ng kanilang bahay sa bukid. Ano kaya ang laman ng kapsul na ito na nagdulot ng labis na takot at pagkabigla sa kanila? At ano ang kakaibang twist na hindi nyo inaasahan na maaaring maglagay sa buong mundo sa panganib? Kaya naman, huwag kayong aalis dahil tsak na mapapako kayo sa inyong kinauupuan mula simula hanggang dulo ng kwentong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Nueva Ecija, malayo sa ingay ng syudad at napapaligiran ng malalawak na bukid, doon naninirahan ang magtiyuhin na sina Mang Peter at ang kanyang pamangkin na si Lancer. Si Mang Peter ay isang simpleng magsasaka. Maawain, ngunit may katigasan ng ulo dahil rin sa kanyang edad. Si Lancer naman ay isang masipag na binata, 22 anyos, na tumutulong sa kanyang tiyuhin sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na sakahan pagkatapos pumanaw ng kanyang mga magulang. Ang buhay nila ay payak. Gising sa madaling araw, trabaho sa ilalim ng sikat ng araw, at pahinga sa gabi habang nakikinig sa mga huni ng kuliglig. Isang gabi, bandang 11:00, nagbabantay si Lancer sa kabilang balkonahe habang nagkakape. Ang gabi ay kakaiba. Walang hangin at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Si Mang Peter naman ay mahimbing nang natutulog sa loob ng kanilang kubo. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ni Lancer ang isang kakaibang ugong mula sa langit. Hindi ito tunog ng eroplano at mas lalong hindi ito tunog ng kulog. Ito ay isang matalas na sitsit na tila may mabilis na bagay na bumababa sa lupa. Ano yun? Parang may nahuhulog. Sandali. Papunta yata dito sa direksyon namin. Pabulong na sabi ni Lancer sa kanyang sarili habang nakatingin sa langit at nanlalaki ang mata. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Isang bolang apoy na kulay asul at berde ang mabilis na bumaba mula sa atmosfera. Sa sobrang gulat ni Lancer, nabitiwan niya ang hawak na tasa ng kape, dahilan upang mabasag ito sa sahig. Ang bolang apoy ay dumiretso sa gitna ng kanilang bagong tanim na palayan. May 50 metro lang ang layo sa tapat ng kanilang mismong bahay. Sa pagbagsak nito, naramdaman ng isang malakas na pagyanig. Isang mini lindol na yumanig sa buong istruktura ng kanilang kubo. Ang malakas na tunog ng impact ay parang isang pagsabog ngunit walang apoy na kumalat. Dahil sa gulat, napabalikwas ng gising si Mang Peter mula sa kanyang silid. Lancer! Lancer! Ano yun? May magnanakaw ba? Lintik na lindol yun. Akala ko gumuho na ang bubong natin. Tiyo Peter, hindi po lindol. May nahulog po mula sa langit. Doon po, sa tapat mismo ng bahay natin. Sa gitna ng palayan. Anong nahulog? Meteorite ba? Diyos ko, baka masunog ang mga pananim natin. Halika, tingnan natin. Kumuha ng malakas na flashlight si Lancer habang si Mang Peter naman ay maigpit na hinawakan ang kanyang itak bilang depensa. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan ng kubo. Ang hangin sa labas na dati ay malamig ay biglang uminit. At may kakaibang amoy ng nasunog na bakal at ozone na humalo sa amoy ng basang lupa. Habang naglalakad sila sa pilapil, ang liwanag ng flashlight ni Lancer ay tumama sa gitna ng malaking crater na nalikha ng pagbagsak. Doon, nakita nila ang isang bagay na hindi kailanman nakikita ng isang ordinaryong tao sa bukid. Hindi ito isang tipikal na bato o bulalakaw. Ito ay isang perpektong hugis itlog na metal na kapsula.
Kulay pilak na may mga linya ng kumikinang na neon blue na ilaw sa paligid nito. Ang sukat nito ay kasing laki ng isang maliit na refrigerator. Walang kahit isang gasgas ang ibabaw nito sa kabila ng marahas na pagbagsak. Ang usok na lumalabas mula sa ilalim nito ay tila sumasayaw at may mahinang tunog ng mekanikal na pag-andar na nagmumula sa loob. Tiyo, tingnan mo. Hindi ito bato. Gawa ito sa bakal. O ewan, parang napakakinis na metal. May mga ilaw pa oh. Sigurado po ako. Kapsul ito ng Space Agency o baka sa alien ito. Huwag ka masyadong lumapit, Lancer. Baka may radiation yan. O baka sumabog. Delikado mga ganyang bagay mula sa itaas. Tumawag kaya tayo ng barangay. Tiyo, gabi na. At kung tatawag tayo ng barangay, dadagsayin ito ng mga tao. Baka kunin pa ng gobyerno. Tingnan muna natin kung anong nasa loob. Parang may mekanismo sa harap. Parang daan-daang bumubukas, Tiyo. Tama si Lancer. Habang nakatayo ang dalawa sa gilid ng crater, ang kumikinang na asul na ilaw sa kapsul ay biglang nagbago ng kulay. Naging berde ito. Isang tunog ng pagkawala ng pressure o hissing sound ang narinig ng magtiyuhin. Ang gitnang bahagi ng kapsul ay nagsimulang maghiwalay. Dahan-dahang bumubukas tulad ng isang mamahaling pinto ng sasakyan. Agad na napatakip ng ilong at mata si namang Peter at Lancer dahil sa makapal na puting usok na lumabas mula sa loob ng kapsul. Kasabay ng paghupa ng usok, ang flashlight ni Lancer ay nakatutok na ngayon sa pinakapuso ng kapsul. Pareho silang napatahimik. Ang kanilang mga puso ay nag-umpisang tumibok ng napakabilis at ang kanilang mga mukha ay napuno ng matinding pagkabigla at takot sa kanilang nakita. Hindi ito alien na may malaking ulo. Hindi rin ito mga ginto o mamahaling kagamitan. Ang nakita nila sa loob ng kapsul ay isang bagay o isang nilalang na hinding-hindi nila inaasahan na makikita sa gitna ng isang liblib na bukid sa kalagitnaan ng gabi. Isang bagay na magdadala sa kanila sa isang mapanganib na laro ng buhay at kamatayan. Nanatiling nakatitig ang magtiyuhin sa dahan-dahang pagbukas ng kapsul. Ang liwanag mula sa flashlight ni Lancer ay nanginginig habang nakatutok sa pinakaloob ng bagay na iyon. Nang tuluyang mawala ang usok, halos mapatid ang hininga ng dalawa. Walang alien na may berdeng balat at walang mga kumikinang nahiyas. Ang nakaiga sa loob ng kapsul ay isang sanggol. Ngunit hindi ito isang ordinaryong sanggol. Ang balat nito ay napakaputi. Halos transparent na kitang-kita ang maliliit na ugat na kulay asul. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanyang mga mata. Ito ay nakadilat at kulay purong pilak. Walang itim o puti, kundi parang dalawang likidong salamin na sumasalamin sa liwanag ng gabi. Nakasuot ang sanggol ng isang manipis na sapot na tila gawa sa mamahaling hibla ng metal na hindi nababasa ng likido sa loob ng kapsul. Tiyo, sanggol? Paanong? Bakit may sanggol sa loob ng bagay na yan? At tingnan mo mga mata niya, Tiyo Peter. Parang hindi siya tao. Diyos ka por santa. Ano itong nasaksiyan natin? Lancer, baka ito ang sinasabi ng matatanda na tiyanak o maligno. Huwag mong hawakan. Habang nagtatalo ang dalawa sa takot, ang sanggol ay biglang gumalaw. Hindi ito umiyak tulad ng isang normal na bagong silang na bata. Sa halip, ito ay ngumiti. Kasabay ng pagngiti nito, ang mga neon blue na ilaw sa paligid ng kapsul ay biglang nagbago at naging kulay ginto. Isang mahinang tunog, parang isang malambot na musika o humming, ang umalingaw-ngaw sa buong paligid na tila nagpapakalma sa kanilang takot. Tiyo, tingnan mo siya. Hindi siya umiiyak at parang humihingi siya ng tulong. Kung maligno man ito, bakit pakaramdam ko na pakabait niya? Hindi natin siya pwedeng iwan dito sa lamig ng gabi sa gitna ng bukid. Pero Lancer, isipin mo ang peligro. Kung nanggaling ito sa ibang planeta o sa kung anong laboratory,
Tsak na may maghahanap dito. Kapag nalaman ng mga otoridad na nasa atin ito, baka mapahamak ang buhay natin. Bago pa makasagot si Lancer, isang bagay pa ang napansin niya sa gilid ng higaan ng sanggol. May isang maliit na hugis parihaba na tablet o screen na gawa rin sa metal. Biglang umilaw ang screen na ito at lumitaw ang mga titik. Ang nakakapagtaka, hindi to alien language o kakaibang simbolo. Ang nakasulat doon ay purong Tagalog, ngunit may kasamang kakaibang code sa itaas. Binasa ito ni Lancer ng malakas habang si Mang Peter ay nakikinig ng may kaba. Proyekto. Bukas. Pangalan, Miko. Petsa ng paglika, taong 2086. Kung sino man ang makakasumpong sa kapsul na ito, pakiusap itago niyo siya. Siya ang uling pag-asa ng sangkatauhan laban sa mga singulares. Huwag niyo nga hayaang mahanap siya ng mga tracker. Basa ni Lancer. Anong sabi? Taong 2086? Lancer, 2026 pa lang ngayon. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay hindi galing sa kalawakan. Galing ito sa inaharap. Nagkatinginan ang magtiyuhin. Ang teoryang galing sa kalawakan, ang kapsul ay biglang gumuho. At isang mas malaking misteryo ang bumukas sa kanilang harapan. Ang sanggol ay isang time traveler. At ang mas nakakagulat para sa kanila, ang pangalang nakasulat sa screen ay Miko. Ang mismong pangalan ng pinsan ni Lancer na matagal nang nawawala. O baka naman, ito ay isang nagkataon lamang. Habang nakatayo sila doon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging napakalamig nito at ang mga kuliglig sa paligid ay biglang tumahimik. Isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa buong bukid. Sa di kalayuan, sa dulo ng kalsada na patungo sa kanilang bukid, may napansin silang tatlong malalaking itim na sasakyan na walang mga ilaw ngunit mabilis na tinatahak ang daan papunta sa kanilang direksyon. Tio Peter, may dumarating na mga sasakyan. Walang plaka at mukhang mga mamahaling SUV. Sila na yata ang sinasabi sa sulat na tracker. Anong gagawin natin? Walang oras para mag-isip, Lancer. Buhatin mo ang bata. Dalhin mo sa loob ng bahay at itago mo sa ilalim ng sahig. Doon sa taguan ng mga palay. Ako ang haharap sa kanila. Bilisan mo! Mabilis na binuhat ni Lancer ang sanggol mula sa kapsula. Nagulat siya dahil napakagaan ito. Parang bulak at ang balat nito ay nagbibigay ng kakaibang init na nagpatapang sa kanyang kalooban. Patakbong tinungo ni Lancer ang kanilang kubo habang si Mang Peter naman ay naiwan sa tabi ng crater. Sinusubukang takpan ng mga dayami at dahon ng saging ang makinang na kapsul upang hindi ito agad mapansin. Ilang sandali pa, huminto ang tatlong itim na SUV sa tapat ng kanilang bakuran. Bumukas sa mga pinto nito at bumaba ang mga kalalakihan na nakasuot ng purong itim na tactical gear. May mga takip ang mukha at may hawak na mga kakaibang armas na hindi katulad ng mga baril ng pulis o sundalo. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis at tumpak, na parang mga robot. Isang lalaki na may suot na kulay pilak na maskara ang lumakad patungo kay Mang Peter. Ang bawat takbang nito ay nagdudulot ng takot. Ngunit nanatiling nakatayo ang matanda, hawak ang kanyang itak. Sino ang mga taong ito na nakaitim? Sila nga ba ang mga tracker na binabanggit sa mensahe mula sa inaharap? At paano nalaman ng kapsul ang wikang Tagalog kung ito ay galing sa taong 2086? May mas malalim pa palang sikreto ang nakatago sa pagkatao ng sanggol na pinangalanang Miko. Nakahanda si Mang Peter sa gilid ng crater habang ang tatlong itim na sasakyan ay nakaparada sa tapat ng kanilang bakuran. Ang gabi ay naging mas nakakabingi dahil sa tunog ng makina ng mga sasakyang ito, na tila hindi gumagamit ng krudo o gas, kundi isang tahimik na kuryente. Bumaba ang 5 armadong lalaki at sa gitna nila ay ang pinuno na nakasuot ng pilak na maskara. Sa loob ng kubo, nakadungaw si Lancer sa siwang ng dingding na kawayan. Yakap-yakap ang sanggol na si Miko na nakatago sa ilalim ng mga sako ng palay.
Ang puso ng binata ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa matinding kaba. Lumapit ang pinuno sa mga tracker kay Mang Peter. Nang itaas nito ang kanyang mukha, nakita ni Mang Peter na ang pilak na maskara ay walang butas para sa mata o ilong. Ito ay isang solidong metal na screen na may mga pulang linya ng sensor na gumagalaw. Magsasaka. May nakita kaming enerhiyang bumagsak sa koordinatong ito. May 10 minuto nang nakalilipas. Nasaan ang anomalya? Anong anomalyang pinagsasabi niya? At sino kayo para pumasok sa pribadong ari-arian ko sa gitna ng gabi? Kung mga magnanakaw kayo, wala kayong makukuha dito kundi palay. At yung narinig niyong pagsabog, bulalakaw yun. Nahulog doon sa dulo ng sapa. Malayo rito. Nagsisinungaling ka. Ang thermal sensor ko ay nakasubaybay sa saktong lugar na ito. May metalikong bagay na nagtataglay ng quantum engine sa tapat ng inyong bahay. Tabihan mo ang harang na yan. Hindi gumalaw si Mang Peter. Itinapat niya ang kanyang itak sa pinuno. Ngunit sa isang iglap, bago pa man makasigaw ang matanda, itinaas ng pinuno ang kanyang kamay na may suot na kakaibang guwantes. Isang asul na alon ng kuryente ang lumabas mula rito. Nang tamaan ng itak ni Mang Peter, bigla itong natunaw at naging abo sa kanyang mga kamay. Sa tindi ng gulat at pwersa, napaatras ang matanda at napaupo sa basang lupa. Diyos ko! Anong klaseng armas yan? Ano pa talaga ang kailangan nyo sa amin? Kailangan namin ng Cargo 01, ang batang magiging mitya ng pagkasira ng aming timeline. Nang madaanan ng pinuno ang crater, nakita niya ang pilak na kapsul. Ngunit laking gulat nito nang makitang bukas na ito at walang laman sa loob. Agad na nagbago ang kulay ng mga sensor sa kanyang maskara. Mula pula ay naging lila ito, na senyales ng pagkaalarma. Lumingon siya sa 2 tauhan niya at itinuro ang maliit na kubo ni Mang Peter. Wala dito ang kargo. Kamakailan lang ito binuksan. Narito pa ang init ng katawan ng biological unit. Pasokin ang istruktura. Siyasatin ang bawat sulok. Kung may haharang, burahin sa mundong ito. Sa loob ng kubo, narinig ni Lancer ang utos. Napayakap siya ng mas maigpit sa sanggol. Ang sanggol na si Miko ay nanatiling tahimik. Ang kanyang pilak na mga mata ay nakatitig lang sa mukha ni Lancer, na tila naiintindihan ang panganib na kanilang kinakaharap. Narinig ni Lancer ang mabibigat na yabag ng bota ng mga tracker na papakyat sa kanilang hagdan ng kawayan. Ang pinto ng kubo ay marahas na nasira dahil sa isang sipa. Bumukas ang liwanag ng mga flashlight ng mga tracker sa loob ng maliit na sala. Naririnig ni Lancer ang paggalughog, ang pagbaligtad ng mga mesa, pagtapon ng mga natitirang kagamitan at ang paglapit ng mga yabag sa taguan ng palay kung saan siya nakatago. Miko, pakiusap. Huwag kang iiyak. Huwag kang gagawa ng tunog. Kung mamamatay man tayo ngayon, patawad dahil hindi kita na ipagtanggol. Eksaktong nakatayo ng isang tracker sa ibabaw ng taguan ng palay. Itinaas ng tracker ang kanyang armas, handang barilin ang sahig upang masigurong walang nakatago sa ilalim. Hawak na ng tracker ang gatilyo. Ngunit bago pa niya ito mapindot, isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob ng silid. Ang sanggol na hawak ni Lancer ay biglang humawak sa daliri ng binata. Kasabay nito, ang mga pilak na mata ng sanggol ay nagliwanag ng napakatindi. Isang shockwave ng purong enerhiya na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng katawan. Ang biglang lumabas mula sa ilalim ng sahig. Ang 2 tracker sa loob ng kubo ay biglang napahawak sa kanilang mga ulo. Sumigaw ng marahas at sabay na bumagsak sa sahig habang umuusok ang kanilang mga maskara. Ang kanilang mga high-tech na kagamitan at armas ay biglang nag-short circuit at nasira. Sa labas, ang pinuno ng mga tracker ay napatingin sa kubo nang makitang nawala ng kuryente ang mga sasakyan nila at namatay ang lahat ng kanilang mga sensor. Ano yun? Ang lakas ng quantum pulse. Gising ng kapangyarihan ng kargo. Lahat kayo, umurong muna. Hindi tayo pwede sa ganitong level ng enerhiya.
Dahil sa takot sa hindi malamang puwersa, mabilis na binuhat ng mga natitirang tracker ang kanilang mga kasamahang nawala ng malay. Pinilit nilang paandarin ang isa sa mga SUV na may mano-manong backup system at mabilis na humarurot palayo na nag-iiwan ng makapal na alikabok sa daan. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumabas si Lancer mula sa ilalim ng sahig. Bit-bit pa rin ang sanggol na ngayon ay mukhang nangihina at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga pilak na mata upang matulog. Patakbong lumabas ng bahay si Lancer at pinuntahan si Mang Peter na nakahandusay sa lupa ngunit ligtas at walang sugat. Tiyo Peter, okay lang ba? Okay ka lang ba? Umalis na sila. Ligtas na tayo sa ngayon. Lancer, nakita mo ba yun? Ang mga armas nila. Ang kapangyarihan ng batang yan. Hindi lang simpleng sanggol ang dala ng kapsul na yan. At ang masama, alam na ng mga taong yun na narito siya. Babalik at babalik sila panigurado. Kailangan nating alamin kung ano ang totoong nangyari sa inaharap, Tiyo. At may hinala ako. Ang tablet na nasa loob ng kapsul. May iba pang impormasyon doon na hindi pa natin nababasa. Naligtasan nga ni Mang Peter at Lancer ang unang pag-atake ng mga tracker dahil sa misteryosong lakas ng sanggol. Ngunit hanggang kailan sila makakapagtago? Ano ang susunod na lihim na mabubunyag sa tablet mula sa taong 2086? At ano ang tunay na papel ng sanggol na si Miko sa nalalapit na katapusan ng mundo? Lumipas ang ilang oras matapos ang marahas na pag-atake. Ang madaling araw ay nagsisimula ng mag-agaw dilim at liwanag sa bukid. Ngunit walang sino man sa magtiyuhin ang nagtangkang pumikit para matulog. Nasa loob sila ng kanilang maliit na sala na ngayon ay magulo dahil sa paghahalugog ng mga tracker. Ang sanggol na si Miko ay mahimbing na natutulog sa ibabaw ng banig. Mukhang pagod na pagod matapos gamitin ang kanyang kakaibang kakayahan. Sa tabi nito ay ang metal tablet na nakuha ni Lancer mula sa kapsula. Hawak ni Lancer ang tablet, habang si Mang Peter naman ay nagtitimpla ng mainit na barako upang pawiin ang tindi ng kaba at lamig na nararamdaman ng kanilang mga katawan. Lancer, subukan mo uling buksan ang bakal na yan. Noong naramdaman ko ang pwersa ng batang iyan kanina, sigurado ako na hindi lang basta-bastang nakasulat dyan. Kailangan nating malaman kung paano natin siya mapoprotektahan bago mag-umaga. Tiyo, tingnan mo. Gumagana na ulit. Kanina parang nalak ito. Pero ngayon, kusang bumubukas sa mga bagong file. May lumalabas na video. Sandali, may mukha ng isang tao. Sa maliit na screen ng tablet, isang holographic na imahe ang biglang lumitaw sa hangin. Isang lalaki na may edad na sa uli ng 20 anyos. May mga sugat sa muka at nakasuot ng tila isang sirasirang combat uniform ang nagsimulang magsalita. Ang background ng video ay nagpapakita ng isang lungsod na nagliliyab. Mga naglalaki ang gusali na gumuho at mga lumilipad na makinarya na nagpapasabog sa paligid. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot ay ang mukha ng lalaki sa video. Ito ay may malaking pagkakahawig kay Lancer. Ngunit may mas matangos na ilong at mas matapang na mga mata. Kung sino man ang nakakapanood ng mensaheng ito sa nakaraan, ako si Lancer Jr. Isinulat ko ito mula sa taong 2086. Ang sanggol na kasama niyo sa kapsul ay ang aking anak, si Miko. Sabi sa video. Dahil doon ay napanganga si Lancer. Halos napabitaw sa tablet. Tiyo, anak ko. Sinasabi niya na anak ko ang sanggol na yan sa hinaharap. Paano mangyayari yun? Napahawak si Peter sa krus sa kanyang leeg. Nanlalaki ang mata. Diyos ko por santo. Ang sarili mong apo sa tuhod o anak sa hinaharap. Makinig ka muna, Lancer. Pakinggan natin ang buong detalye. Sa aming panahon, ang mundo ay sinakap ng mga singulares. Mga tao na binago ang kanilang mga katawan gamit ang artificial intelligence upang maging mga cyborg na walang emosyon.
Ang pinuno nila ay isang makapangyarihang AI tracker. Sa loob ng 50 taon, binura nila ang lahi ng mga purong tao. Ngunit bago mamatay ang aking asawa, natuklasan namin na si Miko ay isinilang na may quantum DNA, isang biological na kakayahan na kontrolin ng kuryente, oras at teknolohiya gamit ang isip. Siyang huling armas para i-reset ang mundo. Huminto ang lalaki sa video nang may marinig na malakas na kalabog sa kanyang pintuan sa background. Lumingon siya sa likod. Baka sa matinding takot, ngunit determinasyon. Ipinadala ko siya sa taong 2026 sa saktong koordinato ng lumang bahay ni Tio Peter at ng aking ama noong binata pa siya. Alam kong kailangan may mabuting puso na mag-aalaga sa kanya. Pakiusap, huwag niyong hahayaang makuha siya ng mga tracker. Ang twist dito, Ama, Tio Peter, ang mga tracker na humahabol sa inyo ngayon ay hindi mga alien. Sila ang mga sundalo ng kasalukuyang gobyerno sa inaharap na kinokontrol ng AI at ang pinuno nila na nakapilak na maskara. Siya ay walang iba, kundi… Bago pa man mabanggit ng lalaki sa video kung sino ang pinuno ng mga tracker, biglang naputol ang holographic projection. Ang screen ng tablet ay nag-flicker at nagpakita ng malaking pulang babala. Signal interrupted. Local tracking device detected within 1 kilometers. Natahimik ang buong silid. Ang huling sinabi ng lalaki sa video ay nag-iwan ng isang napakalaking palaisipan. Isang twist na hindi nila inaasahan. Ang mga kaaway ay hindi mga nilalang mula sa ibang planeta, kundi mga tao rin mula sa inaharap na naging alipin ng teknolohiya. At ang mas malala, may nakatagong tracker na malapit na naman sa kanilang lokasyon. Lancer, narinig mo yon? Ang batang yan ay dugo at laman mo mula sa inaharap. Anak mo siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kung ang buong hinaharap ng mundo ay nakasalalay sa pamilya natin, lalaban tayo hanggang sa huling patak ng ating dugo. Anak ko, kaya pala pakiramdam ko kanina. Konektado ang buhay ko sa kanya. Tiyo, hindi na tayo ligtas dito sa bukid. Kung alam nila ang koordinato natin, gagamit sila ng mas malakas na pwersa sa susunod na pag-atake. Kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Mabilis na binalot ni Lancer ang sanggol sa isang makapal na kumot at inilagay ang tablet sa kanyang backpack. Si Mang Peter naman ay kumuha ng ilang mahalagang dokumento at ng kanilang kaunting ipon. Ngunit bago pa sila makakbang palabas ng pinto ng kubo, isang nakakasilaw na pulang liwanag ang nagmula sa kalangitan na tumama mismo sa bubong ng kanilang bahay. Hindi ito tunog ng sasakyan. Ito ay isang dambuhalang drone na hugis gagamba na may mga pulang mata na dahan-dahang bumababa mula sa mga ulap, direkta sa itaas ng kanilang bakuran. Isang boses mula sa drone ang umalingaw sa buong baryo. Isang boses na pamilyar kay Lancer. Isang boses na nagdulot sa kanya ng matinding panghihina ng tuhod. Kaninong boses ang narinig ni Lancer mula sa dambuhalang drone ng mga tracker? Sino nga ba ang totoong nasa likod ng pilak na maskara na sinasabi ng kanyang anak mula sa inaharap? Ang mga sagot ay mas lalong magiging masalimuot at mapanganib sa huling bahagi ng ating kwento. Ang dambuhalang drone na hugis gagamba ay nakalutang sa itaas ng bakuran. Ang pulang liwanag nito ay nakatutok kay Mang Peter at Lancer na mahigpit na yakap ang sanggol. Mula sa speaker ng drone, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na hindi mechanical, kundi boses ng isang matandang lalaki na puno ng kapaguran at pait. Lancer, ibigay mo sa akin ang sanggol. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili at si Tio Peter. Alam kong hindi mo pa naiintindihan ngayon. Ngunit para ito sa ikabubuti ng mundo. Ang boses na yan, Tio Peter, pakinggan mo. Imposible. Boses mo yan, Tio Peter. Pero matanda ka na. Paano nga? Ano? Boses ko? Lancer, anong ibig sabihin nito? Paano ko magiging kaaway ang sarili ko? Sa gitna ng kalituhan, ang pinuno ng mga tracker na nakapilak na maskara ay dahan-dahang naglakad papasok sa bakuran mula sa kadiliman.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang sinyasan ang drone na huwag magpaputok. Huminto siya sa tapat ng magtiyuhin at dahan-dahang hinawakan ng kanyang maskara. Sa isang hissing sound, tinanggal niya ito. Nalaglag ang itak ni Mang Peter sa lupa. Ang lalaking nasa harap nila ay ang mas matandang bersyon ni Mang Peter. May mga kulubot sa muka, mapuputing buhok at isang cybernetic na mata na kulay pula. Ngunit walang duda, siya si Mang Peter mula sa inaharap. Oo, Lancer. Ako ang pinuno ng mga tracker. Sa timeline kung saan ako nanggaling. Matapos mo ipadala si Miko sa nakaraan, ang mga Singularis AI ay nagalit. Winasak nila ang buong mundo para hanapin ang bata. Nakita ko ang pagkamatay mo, Lancer. Nakita ko ang pagbagsak ng lahat. Napagtanto ko na ang tanging paraan para iligtas ang buhay mo at ang mundo ay ang burahin ang batang yan bago pa magsimula ang digmaan. Ang pagmamahal ko sa pamilyang ito ang nagtulak sa akin na maging halimaw sa inaharap. Maling-mali ka. Kung galing ka nga sa inaharap ko, dapat alam mo na hindi natin ipagpapalit ang buhay ng isang walang mali na sanggol, lalo na't dugo at laman natin ito. Kung pinili mong maging alipin ng AI para sa takot, hindi ako papayag na maging katulad mo. Lancer, tumakbo kayo! Sa isang iglap, sumugod ang kasalukuyang Mang Peter sa kanyang matandang bersyon upang bigyan ng oras si Lancer na makatakbo. Nagbuno ang dalawang bersyon ng isang tao. Ang isa ay may hawak na tapang ng isang magsasaka at ang isa naman ay may lakas ng makinarya. Huwag mo akong harangan. Hindi mo alam ang dusa na pinagdaanan ko. Drone, itarget ang biological unit. Patawad, Lancer. Ang dambuhalang drone ay nag-charge ng isang malakas na energy beam. Nakatutok mismo sa likod ni Lancer habang patakbo ito patungo sa kalapit na gubat. Ang pulang liwanag ay naging kulay asul. Handa nang burahin si Lancer at ang sanggol sa kasaysayan. Napasigaw si Lancer habang tumatakbo. Naramdaman ang init sa kanyang likod. Miko, tulungan mo kami! Sa uling sandali ng panganib, ang sanggol sa bisig ni Lancer ay biglang nagdilat. Ang kanyang mga pilak na mata ay hindi lang nagliwanag. Ito ay naglabas ng dalawang guwit ng purong pilak na enerhiya na paitaas na bumaon sa kalangitan. Ang oras sa paligid ay tila bumagal. Ang energy beam mula sa drone ay huminto sa hangin. Ang sanggol na si Miko ay nagpakawala ng kanyang pinal at pinakamalakas na quantum reset. Isang dambuhalang wave ng puting liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, na lumitaw at lumawak sa buong bukid, sa buong probinsya at sa buong daigdig. Ang liwanag ay napakaliwanag na tila naging tanghaling tapat ang buong gabi. Ang matandang Peter mula sa inaharap, ang dambuhalang drone at ang lahat ng teknolohiya ng mga tracker ay nagsimulang maglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Dahil binago ni Miko ang daloy ng oras, ang timeline kung saan naging masama ang mga tracker ay tuluyan ng nabura. Nang muling idilat ni Lancer ang kanyang mga mata, napansin niyang nakahiga siya sa pilapil ng palayan. Ang sikat ng araw ng umaga ay marahan na dumarampi sa kanyang muka. Wala ng crater, walang usok, at walang bakas ng kahit anong bakal na kapsul. Ang buong palayan ay sariwa at luntian. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Peter. Nagpupunas ng pawis at nagtataka. Lancer, nagkabangungot ba tayo? Akala ko may nahulog na kapsul kagabi. Bakit parang normal ang lahat? Hindi yun panaginip, Tiyo. Binago niyang hinaharap. Niligtas niya tayo. Biglang narinig na magtiyuhin ang isang mahinang iyak ng sanggol mula sa silong ng kanilang kubo. Mabilis silang tumakbo patungo roon. Sa ibabaw ng isang malinis na duyan, nakahiga ang isang napakagandang sanggol. May normal na kulay ng balat at pagdilat ng kanyang mga mata, ito ay kulay itim na tulad ng isang normal na tao. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, nakatago ang maliit na metal tablet na ngayon ay may nakasulat na lamang na isang simpleng mensahe. Mundo ay ligtas. Salamat
Papa at Tio Peter. Napaiyak sa galak si Lancer at binuwat ang kanyang anak. Ang inaharap na puno ng digmaan ay nabura at isang bagong bukas ang nagsimula para sa kanilang pamilya sa gitna ng bukid. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na kapangyarihan ng pagmamahal sa pamilya at ang bigat ng ating mga desisyon. Ipinakita rito na ang takot sa hinaharap ay maaaring magbago sa atin upang maging masama, tulad ng nangyari sa matandang bersyon ni Mang Peter. Ngunit sa uli, ang tamang pagpili sa kabutihan at pagprotekta sa walang malay, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, ang siyang tunay na nagpapanalo sa atin. Ang ating kasalukuyan ang umuhubog sa bukas. Piliin nating maging mabuti para sa mas magandang kinabukasan ng lahat. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.